Wag mo nating gagayahin yung nangyari sa Nepal. Isa Naku pong third po. world country na sinunog yung kanilang parlamento. At meron pa hong sinawing palad po sa mga violence na nangyayari sa kanilang lugar. Huwag niyo Ay, sabi ni Sir Ted Pailo, no? Huwag daw gagayahin yung nangyari sa Nepal at doon sa Indonesia at sa iba pang mga panig ng mundo, no? Yung mga iba't ibang bansa na kung saan marami hong mga nag-aaklasan. So, sabi ni Sir Ted Pailo dito sa video ito ay huwag daw gagayahin. Kasi kahapon, mula nung Friday hanggang kahapon ay may sagawa ng kilos protesta. At ito ho mga kababayan, sa September 21 ho, lahat po ng mga kababayan natin ay inaanyayahan po na dumalo dyan sa Luneta. Hindi po ito hawak ng mga dilawan, pulahan, Duterte o Maisog. Wala pong ganon, no? Yan po ay pangkalahatan, walang kulay-kulay ho dyan. No? At kinonfirm ho yan ng isang post, no, mula sa hip-hop group. Alright? Kaya yung nag-post na babae na kung saan ay may patama sa mga Duterte supporters, yung pangalan nun, Ivy Mendoza, no, pinapa-delete yung kanyang post kasi yun ho ay ano pala, no, kampo ni virus. Kampo pala ni virus yun, mga kababayan, at nagpapaalala sa mga Duterte supporters na hindi raw welcome doon ang mga Duterte supporters. Yung pala, wala naman siya kinalaman doon. Okay, alam niyo naman pagkakampo ni virus, virus ang utak. Diba? So ito ho, unang video na bibigyan natin ng komento, ng reaction mula kay Sir Ted Filon, kay DJ Chacha, at hinirap ko po itong video ito sa TikTok kay Sarsuela sa Politika. Panoorin ho natin ang video ito. Ano bang ibig sabihin dito ni Sir Ted Filon? ating gagayahin yung nangyayari po dyan sa Vietnam, mga kapatid, na napilitang pong umatras ang kanilang parlamento sa kanilang mga luho. Wag ho natin gagayahin ngayon ng mga taga-France na patuloy po nagpo-protesta ho din dahil sa sinasabi nila, sandali lang, yung government spending ninyo. Sobra-sobra na. Oo, at saka itong problema din namin ng mga manggagawa dito. Wag gagayahin wag gagayahin Pakinggan nyo mabuti yung dating ng sinasabi ni Sir Ted Filon. Baka mamaya magalit kayo kay Sir Ted Filon Baka sabihin nyo, si Ted Filon kinikusinti na naman ang mga kawatan. Ang dating kasi ng salita ni Sir Ted Filon, wag yung gagayahin. Pero kung papakinggan yung mabuti, ano yung agad na yung pinaka-meaning, no, yung dating ng kanyang kwan, parang sabihin natin may pagka-sarcastic yung mga sinasabi niya na porket sinasabi niya wag natin gagayahin, sasabihin na si Pilon parang pumapabor pa sa mga kawatan, ayaw niya talaga na mapatalsik yung mga kawatan. Hindi ganon. Pakinggan nyo mabuti mga kababayan Nga pala, bago ho tayo magpatuloy, ako po ay nagpapaalala sa inyo, baka naman isang like lang dyan. Subscribe na rin kayo kung hindi pa kayo nakasubscribe sa Kuya Rans TV YouTube channel at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayo updated sa mga video na ina-upload ko. Tuloy ho natin to. Huwag natin silang gagayahin, Ayan. Huwag na huwag. Wag ho natin silang gagayahin. Wag na wag. Yun, na-get niyo yung point dito ni Sir Ted Filon. Okay. Sure na nawag? Oo, wag po. Kasi wag po. Wag yung pipigilan ang mga sarili nyo. Parang ganun ang dating iba ho ang mga Pilipino, di ba? Correct. Ang ating resilience. Tama? Opo. Alam nyo mga Pilipino, inaapak-apakan yurak-yurakan mahaba pa rin ang pasensya. Ganun ho ang mga Pilipino. Tingnan nyo nga ho, kahit na anong lala na ng korupsyon, yung iba tahimik pa rin. Yung iba patay malisya lang. Alam nyo, meron nga ho ako nakita ang post Wala na rin silang pakialam kung ano man ang ginagawa nila. Basta kami nagbabayad kami ng tax. Kung di pa naman mga dahilan ng mga talongges. Karapatan nyo ho. Kaya nga sa September 21 ay sumali kayo, lumaho kayo. Ipakita nyo na talagang dismayado kayo. Pero yung ibinabayad yung tax sa gobyerno natin ay hindi nyo naman yan basta pinupulot lamang, pinaghihirapan nyo yan. Dugot pawis ang puhunan nyo dyan, tapos ibubulsa lang, lulustay lang, ikakain lang ng kanilang mga
kaanak sa iba't sa mga mamahaling restaurant sa ibang bansa, ipamimili ng mga luxury bags, clothes, ano pa, luxury jewelries, ano, bibili ng mga luxury cars, samantalang kayo nagpapakahirap kayo para lamang makapagbayad ng tax sa gobyerno. Yung ibang mga anak pa ng mga politiko talagang kung todo kung mag-flex ng kanilang mga binibiling gamit galing naman sa mga taxpayers. Haba ng pasensya ng mga Diba, Pilipino. Rome, ang mga Pilipino para mga ipis. Ay saklap yun, no? Parang mga ipis ang ibang mga Pilipino. O kasi apak-apakan lang eh. Hindi ba? Kahit tapakan mo na, iwan mo, maya-maya, Buhay pa lumalakad rin. ulit. Oo nga naman, no? Kahit tapakan mo na, basta may natitira pang hininga, gagapang pa uli. Ganun ho ang ipis eh. Ganun ho ang mga Pilipino, no? Na kahit na apak-apakan, tahimik pa rin. Ayaw pa rin lumabas at manawagan. Sana lahat ng mga Pilipino, itong usapang ito, hindi po wala pong kulay-kulay dapat dito, no? Dapat hindi ka pula, hindi ka dilaw, no? Wala ka dapat inaanong politiko dito. Huwag niyo isipin na kapag napatalsik sila, si Sara ang makikinabang. Hindi ho ganoon. Huwag sanang ganun, laging ganun ang inaano niyo eh. 'Di ba? Lagi yung inaano yan. Kagaya lamang nung mga militanting grupo na yan na laging nagkikilos protesta. Biruin nyo, ang issue ay flood control, ang maanomalyang flood control, nakawan sa administrasyong ito. Makikita mo sa sa tarpaulin nila, sa harap panagutin. Kung hindi ba naman mga kakupalan yung mga hinayupak na yan? Di ba? Lagi nilang binibitbit ang mga ang pangalan ng Duterte sa kanilang pagpoprotesta. Pinapalabas kasi talaga nila na masamang-masama ang mga Duterte. Samantalang iilan lang ang naniniwala sa mga katangahan at kabubuhan nila. Nakita mo, di ba? Yung resilience. Aray ko, parang ang sakit na mamahalin tulad ng mga Pilipino sa ipis. Huwag tayong ganon. Pero Diba? naman, I have to agree with you, wala nang hahaba sa pasensya nating mga Ang Pilipino. mga Pilipino mati. Totoo yun eh. Mahaba talaga ang pasensya ng mga Pilipino. Pero wag nilang hintayin na mapuno, no? Na maubos na ang pasensya ng mga Pilipino. Baka mamaya sumiklab na talaga ang kaguluhan. Mangyari na yung nangyari sa Nepal, sa Indonesia at sa iba pang mga bansa na kung saan ay nagkakaroon din po ng kilos protesta. Huwag sana nilang hintayin yun. Ibay. Oo. Di ba? Kahit na binabahan, nakita mo, nakangiti pa rin pag kinukunan ng camera. Nakita mo. Actually, iba nga tuwa-tuwa pa habang nakalublob sa bahay. Yung iba nagsashot-shot pa. Ganyan ho ang ugali ng mga Pilipino. Pero deep inside, masakit sa kanila yun ha. Imagine niyo yung mga kababayan natin, yung mga nakikita kong post, kakabili na ng kanilang mga gamit, kagaya ng appliances, refrigerator, lumutang sa baha. So malamang galit na sila, pero wala silang magagawa. Saan? Lalapit sila sa gobyerno. Mr. President, yung aming rep nilubog ng baha, kasalanan mo yan, bayaran mo. Diba? So, kahit na ganun ho, ang nangyayari sa bansa natin na naglulutangan ng kanilang mga gamit, dinadaan na lang nila sa pabiro, no, yung mga post nila, yung iba nagkakantahan, iba ilalagay lang mesa, nakalutang sa baha, tapos nagsashot-shot sila. Ginagawa na lang nilang yon para naman kahit papaano, no, na-enjoy pa rin nila ang baha. Yung iba nga yung mga caption ng kanila, yung kanilang mga picture, outing kami sa baha. Sila kasi andon, lalagay yung pagkain, inumin, may karaoke pa, nagkakantahan eh. So, pero yung nga, sabi ni Sir Ted Palon, mahaba talaga ang pasensya ng mga Pilipino. Pero wag nila sanang sagarin. Kasi pag nasagad ho yan, baka mag-aklasan ho yan, magwala ho yung mga yan, kayo rin. Kayo rin. Kaya sana, kung sino man yung ipinapanawaga ng mga Pilipino na alisin, alisin nyo na. Tanggalin na, sipain nyo na. Wag nang paupuin. Saan pa nagsimula ang ng korupsyon? Doon sana mag-umpisa itong ating Pangulo. Di ba?
ilang nagrarally kahapon na isinisigaw nila patalsik ka na itong si Tambi, di ba? Sana naman itong presidente natin wag maging manhid. At ito nga ho pala mga kababayan na nakakatawa kasi ang tinanggal nila ay si Saldico. Kaya tuloy marami nagtatanong, kailan si Romualdez tatanggalin? Di ba? Dapat si Romualdez ang inuna. Tsaka na si Saldico, wala na rin naman dito sa Pilipinas si Saldico Di ba? Sana naman ho ay pareho na tanggalin para 'di ba? Para wala nang anong taong bayan kasi doon talaga daw nagsimula ang korupsyon yung ginawa nilang yan yung insertion ng mga budget, sobra-sobrang budget, 'di ba? Tinambakan ng trilyong budget ang DPWH kaya tuloy ang mga buwaya, ang mga matatakaw ay talaga namang nagsilakihan ang mga tiyan, napuno ang kanilang mga bulsa. Alam niyo kanina, kahapon nag-viral yung isang video na kung saan ewan ko kung kamag-anak yata yun ng isang congressman na Atayde, na kung saan magbabayad sila ng bill nila sa restaurant. Payabangan pa dahil ang bill nila ay umabot ng nasa 120,000 plus. Hindi ko masyadong maalala yung eksaktong figure ng babayaran nilang bill. Nagyabangan pa at nilabas yung talaga namang pera na pagka marami tuloy ang nagagalit. Nagagalit ka na sinasabi, ang caption pa nga doon sa isang video nakalagay na caption, iba talaga pag dikit ka kay Tambi. Marami kang pera kahit na maglustay ka lang maglustay. Wala, baliwala. Oo, at sabihin okay lang. Sa mga taga Bulacan, kumusta ho kayo dyan? Sa mga taga Bulacan, tuloy-tuloy ang paglubog sa inyo ng baha. Kamusta naman kayo dyan? Kailan kayo dyan mag-iingay? Actually, meron palang grupo din sa Bulacan. Kahapon, napanood ko sa social media nagkikilos protesta. Pero ang problema ko kasi, ang kilos protesta kasi wala silang wala silang tinutukoy kung ano ba talaga ang purpose ng kilos protesta nila. Di ba pag nagkilos protesta ka, dapat tukuyin mo kung ano yung gusto mo mangyari. Let's say, yung sa house, dapat yun ang kalampagin. Kalampagin si BBM, tanggalin na yung dapat tatanggalin dyan sa house. Hindi yung nagsasalita lang sila na transparency kung ano-ano, tapos concern sa korupsyon, pero hindi nila ipinapanawagan yung ugat ng naging korupsyon. Dapat ganun, bangkitin kung sino yung mga gustong kung ano talaga ang gustong mangyari. Let's say nagrarally kayo, patalsikin na yan si Romualdez diyan kasi siya ang punot dulo ng lahat ng korupsyon na ito. Kasi yan ang lumalabas sa sa mga Congressman Toby Chanco, di ba? Naalala niyo si VP Sara. Sinabi niya na ang may hawak ng kaban ng bayan ay 2 tao lamang. Binanggit niya kung sino, si Saldico at si Speaker. Di ba si Congressman Kiko Barsaga, sinasabi niya na kung meron din dapat doon imbestigahan, dapat isama si Romualdez, di ba? Kinokontra yan ng mga yung mga kaalyado nila yung mga kaalyado ni At alam niyo ba, nakakapanood pa ako ng interview sa kanyang bagong speaker na si Barbers, na sa ngayon daw wala pa raw 10 mga kongresista ang para patalsikin si Romualdez diyan sa House of Representatives. Baka mamaya magulat kayo, dumami na yan sa 10 na yan, maging maging 200 congressman na yan. Sana sa mga congressman din natin, mag-isip-isip din kayo. Huwag kayo lagi tumingin sa dahil sa kayo ay nagkakapera. Ang hirap po kasi sa inyo, nangako kayo sa inyong mga kadistrito na kayo ay maglilingkod ng buong puso, buong tapat, Pero ang nangyayari ang nyo, kinakampihan yung politiko. Hindi nyo ba iniisip na yung inyong mga kadistrito ay masyado na ring nahihirapan? Diba? Lalo na kung ang lugar nyo ay bahain. Baka yung mga kadistrito dyan nagsisisi na bakit kayo binoto Diba? So itong isang video na papanoorin natin mga kababayan, mula rin ito sa isang dating artista
O isang artista na talagang nagkukuwento dito sa kanyang video na kung saan ay mas ano siya dito nung panahon ni Pangulong Duterte. Pakinggan natin ito si Anjo Iliana. Ito ho. Yun, matino. Kilala Ito, umpisa natin 'to. katawan. Yun, matino. Kilala natin ang isang matinong leader. Ah, Si Presidente Duterte, kung wala sigurong... Thank you sa heart. Thank you. Kung wala sigurong pandemic, baka naging mas magaling pa na presidente. Tandaan niyo lang, actually, yung panahon ni Pangulong Duterte, isa talaga sa mga naging sa panunungkulan niya, malaki naging problema na pinagdaanan ng dating pangulo. Yang pandemic na yan eh. Although dinanas natin yan nung kapanahunan niya, hindi niya tayo pinabayaan at talagang masasabi natin na isa siya talagang magaling na leader, 'di ba? Marami ang kumukontra sa kanya noon pagdating sa mga ayu-ayuda. May mga ilang politiko na kumukontra sa mga ano yan, pero hindi siya nagpatinag, 'di ba? Ginawa pa nga siya ng issue na kesyo daw yung may corruption daw na nangyari diyan sa parliamentary, 'di ba? Ginawa pa ng issue si Pangulong Duterte pero hindi siya nagpatinag at talagang hindi niya pinabayaan ang mga Pilipino noon. Kaya nga yung mga galit kay Tatay Digong noon, hanggang ngayon actually, yung mga galit kay PRRD noon, sa tingin ko naman sila ay nakatanggap ng ayuda eh. Sa tingin ko nakatanggap sila ng ayuda at hindi sila pinabayaan. Kasi si PRRD, hindi lang siya presidente ng mga supporters siya, presidente siya ng buong Pilipinas. Galit man sa kanya o mga supporters siya man, ay talagang wala siyang pinili. Lahat pinabigyan. Pero ang nakapagtataka ho dito sa mga ibang kababayan natin ng utak hipon, sabi isang Muslim doon sa rally na yung mga taong utak hipon, binanggit niya ako sino yung tinatawag yung utak hipon. Kaya dahil utak hipon, kasi ang hipon kumakain ng tae. Kaya yung utak tsaka tae naghalo. So ayan na, si Pangulo Duterte talaga masasabi natin na talagang magaling na leader yan. Kahit na dumanas ng gaya ng pandemic, Marawi siege pa, yun ang mga inano ni PRD. No? Nung panahon niya talagang hindi siya nagpatinag, hindi siya sumuko, paano na lang kung si BBM yun. Baka tayong mga Pilipino ay napabayaan na ni BBM kasi mahina sila sa diskarte. Talino kasi. Kulang kasi sa ganyan. Pag kulang ka sa ganyan, hindi ka makakapag-isip ng maayos. Hindi ka gaya itong si PRRD na talagang hindi niya hinayaan na ang mga Pilipino ay magutom. ayaw ng tao. Alam mo ba tayo ng tao kay Demulya? Bagamat sa mga nangyayari ngayon, di ba yung anak niya nahulihan ng drugs, tapos nakawalan, tapos na-dismiss pa yata yung Yung sa kay Rimulya, yung anak, no, yung nahuli. Yan yung mga isa sa mga very controversial noon, no, nung kakasimula pa lang ng administrasyon. mahuli sa kanya. Di ba, siyempre, alam ng tao yan, sa news yan eh. Kaya unpopular choice si nagtatampo nga sa akin dahil nilaglag ko siya. Ang tagal na nun, ngayon lang lumabas. Sino kaya yun? Ano ba? O Beno, basta kami pa yung magpapaalam alam muna, tama. Auntie Claire, Nalay na ako pagbasa. Secretary Benjamin, Mr. President. Antik na rin. Hindi, kaya ko lang sinare ito, no, mga kababayan. Ito si Sir Anjo kasi ano yung isip niya no, yung tungkol sa kay Pangulong Duterte. Talaga naman, no, na kailangan talaga natin ng isang leader na magaling, na matalino. No, hindi yung leader na namamanduhan, na hawak sa leeg daw. So, ayan ho, no, sana talaga mapalitan na pero wala tayong magagawa eh. Makapit masyadong makapit. Hindi natatakot, hindi nasisindak sa mga nagwawala sa lansangan. Okay, sa September 21 ho. Wala hong walang kulay-kulay ho dyan. Kung sinong nais na dumalo dyan, open po sa lahat yan. Yan ho ay isasagawa sa Manila, sa Luneta, no, sa Luneta. At panawagan ho para sa mga magnanakaw sa gobyerno.
Wag ho kayong maniwala doon sa post ng isang alagad ni Virus, no, na bawal daw ang mga DDS. Wala hong ganon, no? Kaya hindi naman siya organizer eh. Siya ang bawal doon. Siya ang bawal doon, huwag siya sasali doon. Kunyari lang siya na concern sa sa corruption eh. Pero ang totoo, alagad siya ni Virus. So ito hong next video na aking i-share sa inyo mga kababayan. Ito ho, no, ay talaga naman, no, na alam nyo, meron ako nakitang post, no, na tila ba parang pasaring na pwede daw si Vice Ganda tumapat kay kay BP Sara. Ano masasabi niyo dito mga kababayan sa post na ito ng Pinoy Trending, no? Ito. Ngayon, ang nagsabi daw nito ay itong filmmaker na naniniwala, no, basahin ko filmmaker naniniwala na kayang wasakin ni Vice Ganda si BP Sara Duterte sa 2028. Anong wasak ba? Nakakatawa ito no, itong filmmaker na ito, no? Naniniwala ang filmmaker na si Love Diaz na kaya wasakin ni Vice Ganda ang Duterte wall sa 2028 presidential elections. So, ibig sabihin, si Vice Ganda patatakbuhin nyo sa pagka-presidente. Tapos, sino ang kanyang, pag nanalo siya, sino yung magiging first lady? Si Ayon. Nananaginip ka ba ng gising Love Diaz? Pinataktinga ng ng buzzers yan si Vice Ganda eh. Aminin niya man o hindi, masyado siyang na-stress dyan. Tapos sasabihin mo, pwede raw wasakin ni Vice Ganda ang wall ni BP Sara. Ano ka? Hindi kami tanga. Hindi tanga ang mga Pilipino para bumoto kay Vice Ganda na wala namang ibang alam kundi manlait ng mga kapwa niya Pilipino. Pag naging presidente siya, ang gagawin niya, lalaitin niya lahat ng mga kapwa niya Pilipino. Tapos wala rin. Di ba? Hindi nga nakakatulong sa Pilipinas yung kabayo na yan eh. Ano bang nagawa niyan? Tumutulong yan, pero kumikita rin sila. Basahin natin ito Sa episode ng Walang Kwentang Podcast, sinabi ni Diaz na maaaring magamit ang kulturang popular para matalo si Vice President Sara Duterte. The nightmare is coming. It's only 2 years away, so we need to act. Gamitin natin ang pop culture. Use pop culture to destroy that. Wika ni Diaz. Sino bang pinaka-icon sa pop culture ngayon? Vice Ganda at maganda rin ang pananaw ni Vice. Gamitin natin. Let's use that. Dagdag pa niya. Tolongges. Tolongges! Manghihikayat ka ng Pilipino, gagawin mo rin tanga tulad mo. Filmmaker, Love Diaz, mag-isip-isip ka nga, ilalagay mo ba sa alanganin ang Pilipinas? Ganito na nga nagkaagulo ang Pilipinas eh. Di ba? Tapos ilalagay, gusto mo si Vice Ganda rin ang maging kwan, di subukan yung tumakbo. Malaking katangahan ito. Kaya nga mga kababayan, ito, malamang ito'y pinklawan din or dilawan din itong tao ito. Basta lalamang siya na well, wala naman, sa bagay, wala naman hong masama kung itong si Vice Ganda ay tumakbong presidente sa 2028. Walang pwede magbawal sa kanya. Karapatan niya yon, di ba? Pero ang tanong, yung manghikay ka pa ng mga Pilipino na magluklok ng katulad ng isang Vice Ganda na wala namang ibang ginawa kundi manlait ng kapwa Pilipino. Tapos sasabihin mo, kaya niya excuse me, hindi ka level ni BP Sara si Vice Ganda, ha? Oo, sikat siya, artista siya, mayaman siya, mapera siya, pero pagdating sa naman siguro di hamak na mas magaling si BP Sara sa kanya. Pagdating sa talino di hamak na mas matalino sa kanya si BP Sara. Wag mo itatapat si BP Sara, si Vice Ganda kay BP Sara kasi lang yan, talampakan lang yan ni Kwan. Hindi to, ito baka may mga fans dito ni Vice na talampakan lang yan ni BP Sara. Yung utak kasi niya ni Vice Ganda, utak panlalait.
utak pang-iinsulto. Ano pa? 'Di ba? Sino-sino bang biktima ng mga panlalait ito? Ultimo kaibigan niya nga nilalait niya, hinahamak niya. Baka pag yan naging presidente, lait-liitin lang yung mga Pilipino. Hindi ho gano'n kabobo. Lab, Diaz, hindi gano'n kabobo ang mga Pilipino para maghalal ang isang katulad ni Vice Ganda. Pwede siya tumakbo. Open naman siya. Tumakbo siya kung gusto niya. Wala namang pinagbabawal basta qualified ka basta Filipino citizen ka okay lang, di ba? Pero yung tatapat mo siya yung maging posible yun kasi napakarami ng mga Duterte supporters. Kaya nga binas na todo si Vice Ganda at na-stress talaga ng todo Tapos sasabihin mo si Vice Ganda ang pwedeng magwasak sa wall ng mga Duterte sa 2020. Kalokohan. Ay nako, itong mga ganitong klaseng mga tao, alam nyo, walang iniisip ito, kundi puro pahirap sa Pilipinas. Bakit ko nasabing pahirap? Nung panahon ni Duterte, hirap man ang Pilipinas pero hindi ganito kalala. Maiksi kasi ang 6 na taon para sa pamumuno ni Pangulong Duterte. Pero nakaranas tayo ng maginhawa, malayang pamumuhay. Di ba? Nakakapaglakad tayo sa kalye na wala tayong kinatatakutan. Sabihin na natin na hindi naman talaga perfect na nawala ang mga kriminal. Pero kahit papaano, naramdaman natin yung malaya na nakakapaglakad sa gabi. Ngayon, ngayon, di ba, napakalala. Baka lalo na to si Vice pag siya naging presidente. Babastos sila siya ng mga Pilipino. Ganun. Pero ano mo naman yan opinion mo naman pero huwag kang umasa na paniniwalaan ka ng milyong Duterte supporters. Alright? Ito, next topic natin mga kababayan. Ito matindi. No? Ito matindi itong next topic natin. Dahil, tungkol ito sa kumakalat kayo na, kasi meron isang miyembro ng up ko muna to It's unfair for me. Sinira. Okay. Ito si Senator Jinggoy, mga kababayan. No? May kumakalat kasi, may nagpapakalat kasi tungkol sa kasarian ni Senator Jinggoy. Naalala niyo noon kay Maharlika, no, may kwento rin siya. Pero hindi ako naniniwala kasi doon mga kababayan. Pero lumabas itong si Robby Tarosa ba ito? No? Dating model lang close up, no? At yan ay todo deny nung siya ay binubuking na juding. Wala ngayon, ito matindi kasi inano niya dito si Senator Jinggoy, tinawag niyang Boto Mesa. Yan. Buong detalye panoorin. Robby Tarosa inakusahang allegedly Boto Mesa si Senator Jinggoy Estrada. Ano ba ang ibig sabihin ng Boto Mesa? Tinignan ko siya sa Google, mga kababayan. Ang ibig sabihin ng Boto Mesa ay is a word from Standard Tagalog pronounce Boto Mesa and refers to a term used in gay slang. The baybayin spelling for this word. Yan ang ibig sabihin ng Boto Mesa. Gay slang. Alam niyo kasi mga salita ng mga miyembro ng LGBT. Ngayon, kinakalat niya na ganon si Senator Jinggoy. Siyempre nga naman, kasiraan yun. Di ba? Kasiraan kay Senator Jinggoy yan. Anuhin mo. Sa tagal na ni Senator Jinggoy sa showbiz, sa politika, wala ho tayong nabalitaan na may ganon si Senator Jinggoy. Sabihin na natin na may ilang mga sikat na personalidad na nabubuking ang kanila pero kay Senator Jinggoy wala Wala tayong narinig mga kababayan Kaya tuloy, no? Parte lang ito ng paninira. Tandaan niyo mga kababayan Si Senator Jinggoy dinadawit sa
sa ng flood control, yung pangungutong ng 355 million. Pero hindi ho tayo naniniwala doon kasi nalaman din natin kay Senator Marcoleta na yung nagsalita noon, yung Bryce Hernandez ay tinuruan lang daw. Parang ganon. Actually hindi pala si Bryce Hernandez kundi yung legal counsel ng mga Diskaya. So 'di ba sa House naman alam naman natin 'yan ang diskarte nila kagaya lang ng ginawa nila kay Police Colonel Grijaldo, 'di ba, na kinausap nila sa kwarto bago mag-umpisang hearing. So ito si Bryce Hernandez kaya ayaw niyang bumalik sa Senate o sa Senado dahil natatakot siya kasi nga nagsinungaling siya. Diniin niya kasi itong si Jinggoy at si Villanueva. Ako, mga kababayan, hindi ho ako ni Senator Jinggoy. Kaya lang, obvious talaga eh. Obvious talaga. Hindi ako talagang kay Senator Jinggoy na sinusuportahan ko siya. Kaya lamang ho, ako naniniwala ako dito sa mga chismis na pinapakalat about Senator Jinggoy. Parte ito ng paninira sa kanya. Oo. Ngayon ito si Senator Jinggoy galit na galit. Pakinggan ho natin tong video na to. Magkakasuhan ko talaga yan. Alright. It's unfair for me. Sinira niya aking reputasyon. Magkakasuhan ko talaga yan. Dito ay muling nagpakawala ng maaanghang na revelasyon si Roby Tarosa laban kay Senator Jinggoy Estrada. Muli niyang tinawag na botomesa si Senator Jinggoy. Nagpakawala din ito ng mga matitinding revelasyon. This is all I can tell you. Eto si Senator Jinggoy, may asawa to, may anak to. May mga anak ito. Kaya ako hindi sabi nila hindi porket may anak hindi na pwedeng ganun. Wala ho tayo na balitaan dito kay Senator Jinggoy na ganun siya. Oo, ganun siya. Hindi, yun sabi ko nga paninira lang ito. At ito si Roby Tarosa, alam niyo mga kababayan, na ito payapa na ito Ibig sabihin, tahimik na ito nag-iingay ngayon At ginagamit niya pa si Senator Jinggoy. Nagpapasikat lang. Kaya tama lang talaga kasuhan ni Senator Jinggoy ito para hindi pa marisan. Jinggoy Baboy, my family is not poor and never corrupt. In the USA, my father is a Fed and very close to Donald Trump Jr. Try niyo ako galawin na baboy ka botomesa, hindi naglilinis bago magpatira? You have the nerve to question others dyan sa investigation sa Senate? Kupal to the highest level ka? Mukha kang pagong na tumitira ng palaka. Muling talagang siraulo pati. Grabe mo pagsasabi kay Senator Jinggoy, Talaga to si Roby Tarosa, Tsaka allegedly yung yung pagdawit kay Senator Jinggoy, walang confirmation yun, walang ebidensya. Di ba? Di ba nakasuhan si Jinggoy na-absuelto naman siya doon. So wala talagang na siya ay alam ko yung sa plunder case niya wala nang nangyari doon Na na yun na yun, di ba? Na tawag dito na dismiss na. So lusot na to si Senator Jinggoy. Ito namang si Bayot na to, bakit pa nakisawsaw na naman dito? May galit bang personal ito kay Senator Jinggoy para siraan at kung ano-anong paninira? Yung pagkatao pa ni Senator Jinggoy, ang kanyang yung kasarian ni Senator Jinggoy, ang kanyang dito, ha? Hindi kasi ako naniniwala na ganyan si Senator Jinggoy Kagaya lamang nung sinabi ni Marlica, natatawa nga lang ako, sabi ko, nako, hindi totoo si Marlica lang kung ano nung pinagsasabi. Totoo yan. Ako naniniwala ako Senator Jinggoy, straight yan. Ha? Sabagay, sa showbiz kasi may mga ganyan na kahit na straight sinisiraan, palalabasin na alam niyo na bading. May mga ganyan sa showbiz ito nga si Senator Estrada ay biktima ng kachismisan itong si Bayota na ito na si Tarosa. Wala ng maaanghang napasabog at revelasyon ang dating aktor na si Roby Tarosa laban kay Senador Jinggoy Estrada. Isiniwalat ni Roby Tarosa na nakakatanggap na daw siya di umano allegedly ng mga death threats o pagbabanta sa kanyang buhay ngayon matapos niyang ibulgar ang di umano allegedly tunay na kasarian ni Jinggoy Estrada.
Base kasi sa naunang post ni Robbie Taroza, binuweltahan nito si Jinggoy sa pagkakasangkot nito sa bilyong-bilyong pisong flood control project. Hindi bilyon ha, milyon lang. Sobra naman kayo. Milyon na yung pagkakasangkot ni 355. Pinaliwanag naman to ni Senator Jinggoy. Kaya sila nagkaroon ng picture ito si Alcantara ba ito dahil naka-attend pala ito sa birthday niya at nagpa-picture sa kanya. Ito naman si Bryce Hernandez, siya yung nagdawit kay Senator Jinggoy. Kaya lamang ho, mga kabayan, doon ako nagtaka dito kay Bryce Hernandez. Yung sinabi niya si Senator Jinggoy, tapos may karugtong siya na, akala mo hindi kita idadamay So doon parang sabi ko, ibig sabihin, may utos, may nag-ano dito at alam niyo kung maintindihan niyo mabito sinabi niya, akala mo hindi kita idadamay, akala mo pala ligtas ka na Parang sabi ko, hindi kaya talagang may nagturo dito kay Bryce. Ito tanong lalaman, Hindi kaya talaga may nagturo dito, may utos dito kay Bryce na idawit ito si Jinggoy at si Senator Villanueva. Kasi bakit kailangan mo sa akala mo, ligtas ka na. Tapos, mamanduhan mo ang House na huwag ka nang ibalik sa Senate. Dahil natatakot ka, dahil mabubuking ka. Kaso mukhang hindi ka makakaligtas. Dahil hahabuli ka ng Senate. Hindi kaya ma-exempt. Hindi porket tropa mo yan si Rindon. Ligtas ka na. Scam. Nanawagan siyang mag-resign na ito sa Senado o isisiwalat niya umano allegedly tunay na kasarian nito? Subalit tuluyan ng isiniwalat ni Robbie Taroza. Blackmail mo pa si Senator Jinggoy. Bakit hindi ka na lang manghingi ng pera? Hindi porket mayaman ka, hindi ka na nangangailangan ng pera. Diba? Eto karamihan sa mga kawatan ngayon, mga mayayaman, bilyonaryo na, nagnanakaw pa. Diba? Baka naman may gusto ka lang na hingin kay Senator Jinggoy. Hindi ka pinagbigyan, kaya isiniwalat mo na. May kondisyon ka pa, magbitaw ka na dyan sa Senado. Kung hindi, isisiwalat ko yung kasarian. Ano yun? Pamba-blackmail. Hindi sa pinagtatanggol ko dito si Senator Jinggoy, mga kababayan. Kaya lamang obvious talaga na paninira ito kay Senator Jinggoy. Ang di umano allegedly kasarian ni Jinggoy Estrada kung saan ito daw ang dahilan ng paghihiwalay nila ng partner niya noon na si Joed Serrano at nagkaroon daw ng sexual relationship o pagtatalik ang ex-partner niyang si Joed Serrano at Senator Jinggoy Estrada noong nangangampanya sila para kay Fernando Poe Jr. nung tumakbo ito sa pagkapangulo. Inilantad ni Robbie Taroza na di umano allegedly bakla daw si Senator Jinggoy. Meron daw siyang hawak na mga ebidensyang magpapatunay nito. Diba si Joed Kasunod Serrano nito ay inihayag ni Robbie Taroza. Si Joed Serrano, bakla yun. Grabe naman. Ang tindi ng mga tindi ng mga pasabog nito si Robbie Taroza, Pero hintay ka, Robbie Taroza. Kaso is waiving. Talaga kakasuha ka na Senator Jinggoy. Grabe itong paninirang ginawa mo. Nako, makakatikim ka pag nagkataon. Matitikman mo si Peryong at Dagul sa kulungan. Robbie Taroza. Yari ka. Hindi ka titigilan ni Senator Jinggoy. Talagang may kalalagyan ka dito. Dahil matindi itong paninirang ginawa mo. Dagul and Peryong is waving. Na matapos ang kanyang revelasyon, ay nakakatanggap na daw siya ng mga death threats o pagbabanta sa kanyang buhay mula sa kampo ni Senador Jinggoy Estrada. Eto na po mga death threats na, I do not care, I will continue to speak the truth. Bakla at sinunggaling ka. Dagdag pa niya, Hoy Pilipinas, di pa ako tapos, madami pa natitirang bakla dyan sa gobyerno. Keep me alive and I will reveal. Dami na kasi death threats. Muli niyang binanatan si Senator Jinggoy Estrada. Say pa ni Robbie Taroza, nangako daw siya na haharangin niya ang muling pagpasok ni Jinggoy sa politika para never na ito makakapasok pa sa politika. Iboto ang kandidato na nakikipaglaban para sa trabaho at dagdag benepisyo. Ako po si Jinggoy Estrada. Siya ang senador ko. Dapat daw sana ay tinapatan na daw niya si Jinggoy
noong nakaraang eleksyon para hindi na ito makapasok pang muli sa politika. Tinawag niya muli si Jinggoy ng botomesang bayot o bakla. Dear Baklitang Unggoy, I promise you, Botomae, you will never be a politician again? Dapat pala last election tinapatan kita, bayota ka? Why are the Filipino so stupid? Bayarin? Sige po, punta kayo sa amin, we will pay you triple, wag lang sila. Nagbanta rin si Robby Tarosa kay Senator Jinggoy Estrada. Bilang American citizens na siya ngayon, ay malapit daw ang kanyang pamilya kay US President Donald Trump, kaya wag daw susubukan ni Jinggoy na galawin siya. Dito ay muling nagpakawala ng maaanghang na revelasyon si Robby Tarosa laban kay Senator Jinggoy Estrada. Muli niyang tinawag na botomesa si Senator Jinggoy. Nagpakawala din ito ng mga matitinding revelasyon. This is all I can tell you. Jinggoy Baboy, my family is not poor and never corrupt. In the USA, my father is a Fed and very close to Donald Trump Jr. Try niyo ako galawin na baboy ka botomesa, hindi naglilinis bago magpatira? You have the nerve to question others dyan sa investigation sa Senate? Kupal to the highest level ka? Mukha kang pagong na tumitira ng palaka. Animal ka? Sa Bisaya, dirty pig. Kasalanan din ni Duterte? Ba't ka nakawala? Inday Sara Duterte? Sebastian Baste Duterte? Please explain to the Filipino people the injustice your father has done letting him lose. Hi, tuwadera ng taon? Pati Duterte, dinamay mo pa. Oh, sige, kasuhan ka ni Senator Jinggoy. Grabe yung paninira mo. Kung may ebidensya ka, ilabas mo. Magharap kayo sa Sgado. Grabe mga... Alam niyo, may mga tao talagang ganito, na makapanira lang. No? Dapat kung may alam ka, tahimik ka na lang. Diba? Ano bang mangyayari? Ano bang magagawa ng pag-iingay mo? O baka naman nagpapapansin ka rin. Baka naman gusto mo lang din ng sumikat ka. At baka, sa bagay, hindi naman pwedeng tumakbong politika dito sa Pilipinas kasi American citizen ito eh. Pero bakit ka ngayon nag-iingay? Hindi noon. Diba? Dapat noong panahon na nangangampanya si Senator Jinggoy, lumabas ka, tag-ingay ka, nag-ano ka ng mga alam mo. Diba? Tapos ngayon, na senador si Senator Jinggoy, maglalabas ka ng ganyan. Diba? Ano ba ang ibig sabihin yan? Ano ba ang purpose mo dyan? Bakit ka ngayon nag-iingay? Hindi ako naniniwala dito sa na ito, sa pasabog na ito ni Robby Tarosa. Kasi marami na rin itong mga kinalaban na mga personalidad eh. Hindi ko lang maalala kung sino-sino sila eh. Anyway, tuloy natin to Sa mga oras na ito ay wala pang inilalabas sa social media na pahayag o reaction si Jinggoy Estrada tungkol sa mga paratang, akusasyon at aligasyon na ito ni Robby Tarosa laban sa kanya. Sulit ayon kay Robby Tarosa, nakarating na daw sa kanya ang di umano allegedly reaksyon ni Jinggoy Estrada. Sinabi daw ni Jinggoy na hindi na daw siya papatulan dahil nagmamaasim lang daw itong si Robby Tarosa dahil iniwang siya ng kanyang ex-partner na si Joed Serrano dahil naging biik na rin daw ito o piglet. Subalit matapang na binuweltahan ito ni Robby Tarosa, tinawag naman niyang baklet si Jinggoy Estrada at mas mataba daw ito kaysa sa kanya dahil obese ito. Ayaw daw ako patulan sa SOCMED, pero ano sabi mo sa friend natin? Sour grapping siya kasi iniwan siya ni Joed. Dahil naging piglet siya, hoy baboy ka. Piglet is better than baklet. Baboy na piglet? Dude, you're fucking obese, I'm not. Tumaba lang ako before pero not na. Ikaw, baklet? Kita mo pa din ba turtleneck mong alaga? Na may keso libag? Tigilan mo ako, baklet ka. Kaugnay nito, kumakalat ngayon ang lumang video ng DJ na si Mo Twister kung saan ibinunyag nito sa kanyang programa sa radyo na di umano allegedly. Exactly. And, we were just talking about the story between Uma and Jinggoy. If you guys don't know the story, Jinggoy... Ryan, listen. Once tried to offer Uma money for sex. Yes, that Jinggoy. Yes. Kaugnay nito, wala pang inilalabas na pahayag o reaksyon si Senator Jinggoy Estrada sa mga paratang at aligasyon na ito ni Robby Tarosa laban sa kanya. Okay, so ayan narinig natin itong ng vlogger na ito.
Pero alam nyo, grabe yung mga sinasabi niya, ha? Well, hindi ako naniniwala na si Senator Jinggoy ay parte ng LGBT. No? Alam naman natin, ito ho ay may pagka-chick boy din ito si Senator Jinggoy. At may asawa at anak ho ito. No? Yung nga lamang ho, bakit ngayon ka nag-iingay? Bakit hindi mo ginawa yan noon? Diba? Napakarami na nga ng problema ng Pilipinas. Kasama ho si Jinggoy sa nag-iimbestiga dyan sa issue ng maanomalyang flood control. Diba? Tapos, andyan ka, magdidistract ka sa kanya. Nadadawit na nga siya. Nadadawit na siya sa, kahit na yung pagdawit sa kanya, halatang-halata naman talagang, may nagmandulang. Ako naniniwala ho ako si Senator Jinggoy, inosente ho dun sa na yan. Dahil, ito yung tao na, kahit sabihin natin na marami ng mga kinaharap na ito, para sa akin, pa rin ito si Senator Jinggoy. No, magaling pa rin itong senador. Ayan ho. No, at hindi naman dahil siya ay, ewan ko kung siya ay talagang Duterte supporters din o loyal sa Duterte, pero naniniwala ako Senator Jinggoy. Hindi na yung gagawa. Kasi na siya, no? Nadawit na siya noon sa issue ng, di ba, sa PDAP scam, tapos nagkaroon siya ng kaso na sinampahan siya ng kaso ng bravery, pero na-absoluto siya. Sa tingin ko, iiwas na sa mga ganyang yung mga lagay-lagay, mga pangungutong. Hindi ko sinasabi ng ngutong si Senator Jinggoy. Kaya lang, iniiwasan niya na Pero kaso, kusang siyang dinadawit. Diba? Kusa siyang dinadawit or lagi siyang dinadawit. Yun ho. No, so ako ay naniniwala na yung mga akusasyon dito kay Senator Jinggoy pawang chismis lamang. At itong si Robby Tarosa, mahilig din ito sa manira ng mga kapwa niya celebrity. Shota nga pala ito ni yung pangalan noong dating miyembro ng Dutch Entertainment, Joey Serrano. Shota pala ni Joey Serrano. Kasi alam niyo ito share ko lang alam ko kasi si Joey Serrano ay shota nung namatay na singer. Tapos napunta pala sa kanya. Mabenta pala si Joey Serrano sa mga bading. Sa bagay, sabi nga nila bading din naman daw si Joey Serrano. Ayaw ko, totoo yun Kasi pag pumatol ka raw sa bading, ay bading ka na rin. Okay, so ayun ho mga kababayan, hanggang dito na lang muna ang aking reaction video. Medyo mahaba tong video ko sa mga bago pa lang dito sa channel ko, ako ho'y nakikiusap sa inyo na i-like nyo naman ho itong video, paka-subscribe at paki-click na rin ang notification bell para laging updated sa mga video na ina-upload ko. Maraming salamat. Ingat po tayo. God bless. Bye-bye.